kung ako sa'yo, palayasin mo na yan. Malalaman mo rin sa oras na buksan mo yan. Patayin mo sila! Pagtawag ng demonyo. Alamin at pakinggan ang mga totoong kwento at salaysay sa likod ng mga misteryosong pagpatay at nakakamanghang pangyayari sa mga krimen na naganap sa iba't ibang sulok ng mundo. Takip Silim, True Mystery Stories. Ikikwento sa inyo ng inyong lingkod, Jupiter Torres. Bisitahin ang aming channel sa YouTube, Takip Silim, True Mystery Stories. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ng Takip Silim, True Mystery Stories. Sa mundong puspos ng kababalaghan, hindi maiwasang mag-isip ng mga katatakutan. Hindi mo malaman kung bunga lang ng malikot sa isipan o sadyang itinadhanang mararanasan mo't matututunan. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito po si Jupiter, ang inyong tagapagsalaysay sa gabing puspos ng kababalaghan at katatakutan. Hatid namin sa inyo ay kakaibang kwentong hango sa katotohanan. Dito lamang sa channel na walang panama ang dilim. Ang kwentong Takip Silim. Tarantado si Papa. Sagad sa buto ang galit ko sa kanya at kamumuhian ko siya hanggang sa libingan ko. Halos araw-araw niya kaming sinasaktan sa pisikal at salita. Ilang ulit din niya akong ginahasa. Mula noong 12 anyos pa lang ako, tapos nagbabantang gagalawin ang bunso kong kapatid pag umayaw ako. Palaging lasing at matakaw sa ulam kahit wala naman halos na ibibigay na panggastos sa bahay. Wala siyang ibang kayang gawin kundi manakot na sasaktan kami kapag may ginawa kaming hindi niya magugustuhan. Pananakot na tumatalab sa aming mga magkakapatid at pati kay Mama. Kaya hindi niyo ako masisisi kung bakit ayaw kong kilalaning ama ang hayop na yun. Naisip ko nga sana ipinahid na lang niya kami sa kumot kung ganitong buhay lang din naman ang ipapadanas niya sa amin. Walang katapusang pahirap para sa amin ni na Mama at sa 3 kong mga kapatid, habang puro pasarap naman para sa kanya. Hanggang sa isang araw noong 15 anyos ako, tuluyang bumigay ang katawan ni Mama. Sumuko dahil sa matinding pagod at pasakit. Basta bigla na lang siyang bumulagta nang umuwing basang-basa sa ulan at hindi na nagising. Ang masaklap pa, wala pang 2 linggo matapos ang libing ni Mama, agad nag-uwi ng babae si Papa sa kapitbahay. Isa pang demonyang lalong nagpadilim ng buhay naming magkakapatid.
Pa, sino yung kasama nyo? Si Lorna. Magiging bagong nanay niyo. O siya, huwag na maraming satsat. Magmano ka na sa kanya. Kumusta, Trina? Ikaw palang panganay ni Ramil. Kay ganda mo naman palang bata, mukhang malaki kikitain sa'yo pag nagkataon. Lintik naman pa. Respeto naman kay Mama, oh. Halos kalilibing pa lang kay Mama, may inuwi ka na agad. Tapos ganyan pa magsalita. Anong malaking kikitain? Ano ba tingin nyo sa amin, ha? Mga baboy na pwede nyong ilako? Mais ka, Trina, ha? Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Tita Lorna mo. Siya magiging bagong nanay mo, kaya matuto kang gumalang. Yang haliparat na yan igagalang ko. Pero si Mama hindi mo nire-respeto. Anong klaseng utak bang meron kang tao? Gusto mo na naman bang mabugbog kang garapata ka? Magsabi ka lang nang masimulan ko na. Hindi ko matatanggap yung babae mo bilang nanay. Hindi. Kaya kung ako sa'yo, palayasin mo na yan. Matigas ka talaga, ha? Gusto mong mga kapatid mo na lang ang parusahan ko? Ano? Gusto mo? Sir Jupiter, pasensya na po kung galit kay Papa agad ang ibinungad ko sa kwento ko. Wala Siya po talaga ang punot dulo kung bakit naging miserable ang buhay ng pamilya namin. Siya rin ang mismong dahilan kung bakit namatay si Mama. Bagamat ako ang naging mitsa ng tuluyang pagkaabo ng masilimuot naming tahanan. Ako, dahil nakipagkasundo ako sa isang demonyo. Isang pa siyang labis kong pinagsisihan, ngunit hindi ko na magawang takasan hanggang ngayon. Isang pa siya na ipinakikiusap ko sa inyong mga nakikinig. Huwag na huwag po ninyong gagayahin. Huwag na huwag kayong makikipaglaro sa mga nilalang ng dilim. Tawagin niyo na lang pala akong Trina. Sa Cavite nakatira ngayon, pero sa Maynila talaga nangyari lahat ng ikikwento ko. 2010, 15 anyos ako noon at ilang buwan pa lang ang nakalipas mula nang mamatay si Mama. Bandang 6:00 po ng gabi noon, naglalakad-lakad lang ako ng walang eksaktong patutunguhan. Basta gusto ko lang ipahinga ang sarili ko mula sa gabundok na problema sa bahay. Namalayan ko na lang ang sarili sa may Binondo. Napapalibutan ng maliliwanag at mababangong kainan. Tapos may mga magpapamilyang masayang nagkakainan. Nakakaingit. Ang sarap siguro niyang siopaw at pansit. Gusto kong dala ng mga kapatid ko. Kaso wala naman akong pera. Wala rin kaming mga magulang na kagaya niya na pwedeng pumili ng mga bagay na ikakatuwa man lang namin. Wala kaming magulang na may ganyang pagmamahal para sa mga anak nila. Ay, kung pwede ko lang talagang itakas sa mga kapatid ko, gagawin ko na. Kaso wala naman kaming mga kamag-anak dito sa Maynila. Nakakatakot ding magsumbong sa kahit kanino. Makagilitan pa ni Papa ang isa sa amin. Diyos ko, kailan po ba matatapos lahat ng to?
Kumusta, Iha? May maitutulong ba ako sa'yo? Ay nako, wala. Wala po, Lolo. Napadaan lang po ako sa harap ng pinto nyo, tapos napasilip nang mapansin ko yung maraming mga libro. Mahilig po kasi ako magbasa. Ganoon ba? Nakakatuwa naman kung ganoon. Sige lang, magbasa ka lang ng mga gusto mong libro na meron dito, ha? Huwag ka maglala. Hindi mo kailangan magbayad. Talaga po, Lolo? Abay, oo. Pwede ka rito, Iha. Pero may tatanong lang sana ako. Kung ayos lang, huwag mong mamasamain, ha? Po? Okay lang po, Lolo. Basta, wag lang tungkol sa love life ko. Wala po ako nun eh. Iya. Nag-uumapaw sa kalungkutan at galit ng mga mata mo. Kita ko dyan sa mga mata mo ang laman ng kaluluwa mo eh. Kitang-kita kong may pinapasang kang matinding pagkamuhi sa isang taong ginagawang miserable ang buhay mo. Pasensya ka na, ha? Hindi naman sa nangihimasok ako, pero baka kasi may maitutulong ako sa'yo. Baka magawang kong pagaanin ng kalooban mo kahit konti. Nagtaka ako kasi alam na alam niya ang nararamdaman ko noong mga oras na yon. Mahirap din kasi paniwala ang nakita niya ang laman ng kaluluwa ko sa mga mata ko. Ngunit nagulat na lang ako nang mamalayan ko ang sariling nakaupo sa isang bench na may kutsun sa tabi ng pinto. Humahagulhol sa harap ng matanda at binubulalas sa kanya ang lahat ng sama ng loob ko kay Papa. Ramdam ko ring nayayakap ako ng mabigat na presensyang bumungad sa akin pagkapasok. Subalit para bang pinapatahan ako nito at sinasabing magiging maayos din ang lahat. Lolo, bakit ganun? Ano bang kasalanan namin at ganitong tatay ang napunta sa amin? Hindi naman kami masasamang tao ng mga kapatid ko. Kahit si Mama eh. Pero bakit ganitong buhay namin? Bakit? Sige lang, Iya. Ibuhos mo lang lahat ng sama ng loob mo. Ligtas ka rito sa loob. Walang tatay na makakapanakit sa iyo rito. Tsaka, teka lang sa palagi ko, meron din akong maibibigay na makakatulong sa iyo. Po? Ano po yan, Lo? Basta, hintayin mo lang ako dyan. Tumalikod ang matanda at tumungo sa isang bookshelf na nasa bandang likod ng aklatan. May kinuha siyang makapal at malapad na librong itim, tsaka dinala sa kanyang desk sa may pinto. Tahimik lang akong nanunood habang may sinusulat siya sa isang perasong papel. Ani mo'y kinokopya ang laman ng isang pahina ng libro. Maya't maya rin niya akong tinitignan at nginingitian. Sinasabi ng kanyang mga matang, maghintay lang ako. Mahigit 5 minuto rin po ang lumipas nang isinara niya ang libro at ininiklop ang pinagsulatang papel. Tumayo siya ulit at tumungo sa isang silid sa bandang likod ng aklatan.
Pagbalik niya, may bitbit na siyang plastic na supot na may lamang mga bagay na nakabalot ng mga telang itim. Oh, eto iya. Tanggapin mo. Malaki ang may tutulong yan sa'yo. Lalo kapag gusto mo nang pagbigyan ng galit mo. Ano po bang mga tulo? Tsaka, ano pong ibig niyong sabihin? Pagbigyan ng galit ko? Kapag gusto mo nang pakawala ng naipong galit sa kalooban mo, at kapag gusto mo nang hayaang makaganti sa taong pinakakinamumuhian mo, gamitin mo ang mga yan. Sigurado akong malaki ang may tutulong yan sa'yo. Sino po? Malalaman mo rin sa oras na buksan mo yan. Sa oras na kailanganin mo na siya. Galan, imbis na gampanan ang sinasabing pagiging ikalawa naming nanay. Subalit, para bang sadyang ang kapalaran ang gumawa ng paraan para buksan ko ang supot. Isang gabi pag-uwi ko galing sa pagtitinda ng barbecue, nadatnan ko na lang na dumudugo ang nguso ng 10 anyos kong kapatid na si Lisa. Iyak ng iyak habang sinisinturon ng walang hiya naming madrasta. May paso pa sa pisngi halatang dulot ng nakasinding sigarilyo. Yan ang bagay sa yung insekto ka. Kasimpleng bagay, hindi mo pa magawa ng maayos. Pinapahugas ka lang ng pinggan, binasag mo na yung mamahaling kong paso. Napakawalang kwenta mong bata ka. Napakawalang kwenta nyo ng mga kapatid mo. Hoy, saling pusang babae. Ano ginagawa mo sa kapatid ko? Tigil mo yan. Wala kang karapatang saktan ng kapatid ko. Ako, wag mo akong masigaw-sigawan, Trina, ha? Ako ng nanay nyo, kaya wala kang karapatang bastusin ako. Hindi kita nanay. Kailanman, hindi namin magiging nanay ang isang higad na sugarol na tulad mo. Trina, binabastos mo na naman si Tita Lorna mo? Kailan ka ba magtatanda kang bata ka? Nanlaki ang mga mata ko nang biglang dumating si Papa, Sir Jupiter. At imbis na kampihan kami, walang pagdadalawang isip niya akong sinabunutan at sinuntok sa mukha. Kinaladkad niya ako papuntang kwarto ko at kinandado. Dinig ko ring sinasaktan niya ang mga kapatid ko at ikinulong sa kabilang silid. Ano ha? Magtatanda ka na? Magtatanda ka ng bata ka? Ha? Papa, ano ba? Itigil mo na yan! Napakawalang hiya mo, talagang hayop ka! Napakawalang hiya mo! Bata lang naman ang kaya mong saktan eh! Ang liit-liit ng katawan niya, ginaganyan mo pa! Papa, ano ba? Tama na! Papa! Matinding pagkamuhi ang pumuputok sa kalooban ko habang kinakalampag ko ang pinto. Ngunit sadyang hindi ko magawang buksan ang pintuan. Kaya't tumigil din ako at napasalampak sa isang sulok ng kwarto. Pakiramdam ko noon na napakawalang kwenta kong ate. Kasi hindi ko maprotektahan ang mga kapatid ko. Nakakapikon ako kasi napakahina ng loob ko. Tapos patpatin pa ang pangangatawan. Yakap ko ang mga tuhod habang nakaupo sa tabi ng pinto at umiiyak. Nagngangalit ang mga bagang tapos nakapako sa kawalan ang nanlilisik na mga mata. Hanggang sa napadako ang tingin ko sa ilalim ng kama, Sir Jupiter. Nakita ko ang supot kaya't nilapitan ko ito para buksan.
una kong binuklat ang nakatiklop na papel. Malfas. Malfas ang pangalang nakita ko sa bandang itaas ng papel. Sinasabing isa ito sa mga makapangyarihang demonyo sa Lesser Key of Solomon. May nabasa rin akong Pseudomonarchia Daemonum at iba pang mga salitang Latin na hindi ko maintindihan. Gayunpaman, nauunawaan ko kung ano ang binapahiwatig noon, Sir Jupiter. Isa yung ritual para tawagin ang dyablo na si Malfas. Binuksan ko rin ang mga bagay na nakabalot ng tela sa loob ng supot. Nakita kong naruroon na pala ang lahat ng mga kinakailangang bagay para sa ritual. Kandila, insenso, mga agimat, at kung ano-ano. Papa, sobra na. Yan ang napapala ng katigasan ng ulo mo. Sabing huwag mo munang lapitan si Tita Lorna mo eh. Di ka nakikinig. Sheila? Sheila? Ano nangyayari dyan? Sheila! Pa! Ano na naman ginagawa mo sa mga kapatid ko? Apa! Pa! Nakakagalit na talaga. Sumusobra na sina Papa. Habang nag-iisip ako kung gagawin ko ba ang ritual, bigla ko na lang narinig ang palahaw ng pinakabunso sa aming si Sheila. Ayoko na sanang gawin kasi natatakot ako, pero naisip kong demonyo ang tatay ko. Kaya demonyo rin ang ipanlalaban ko sa kanya. Nilak ko ang pinto mula sa loob nang mabuo ko ang pasya ko. Iyak lang ako ng iyak habang hinahanda ang seremonya, Sir Jupiter. Gumuhit ng pentagram, simbolo ni Malfas at iba pang mga marka sa sahig ng kwarto ko. Iyak lang ako ng iyak habang naghihintay ng 3:00 ng madaling araw para simulan ng ritual. Iyak lang din ako ng iyak habang sinasagawa ang mga nakalagay na patakaran para tawagin si Malfas. Hindi ko na lang ilalagay dito kung paano sapagkat ayokong gayahin ninyo ang pagkakamaling ginawa ko. Malfas! Malfas! Malfas, nakikiusap ako. Tulungan mo ako. Tingin mong pagtawag ko sa'yo. Tulungan mo ako. Ikaw na lang ang pag-asa ko, Malfas. Sa gitna ng pagsusumamo ko sa kawalan, bigla na lang lumakas ang bugso ng hangin sa loob ng kwarto ko. Naramdaman kong umiikot-ikot ito, dahilan para magsisayawan ng mga nakasinding kandila at usok ng insenso. Naramdaman ko rin ang napakabigat na presensyang napansin ko sa aklatan. Gumapang ang kilabot sa balat ko hanggang sa natigilan ako sa pagdadasal ng kumabog ng husto ang puso ko. Malfas, tingin mong pagtawag ko sa'yo. Nakikiusap ako. Tulungan. Kumusta? Panghas na mortal. Sa labas ng pinto. Ano ang kailangan mo sa akin? Ikaw na ba yan? Malfas? Huwag mong sayangin ang oras ko. Ano ang kailangan mo sa akin? Malfas? Malfas? Isang beses ko na lang uulitin. Ano ang kailangan mo sa akin? Malfas? Patayin mo. Patayin mo sila!
Sigurado ka? Patayin mo sila, Malfas! Patayin mo sila! Sir Jupiter, naramdaman kong biglang natunaw ang galit ko kina Papa at Tita Lorena nang masabi ko kay Malfas ang gusto kong gawin niya. Oo, kinamumuhian ko pa rin sila pero para bang natabunan ito bigla ng matinding takot. Takot na nagsasabing, ano tong ginawa ko? Ano? Sunod ko na lang na malayang umaga na pala. Hindi ko napansing nakatulog pala ako o baka nawalan talaga ng ulirat. Naramdaman ko ang mainit na sinag ng araw tapos napamulagat nang marinig kong nagsusumigaw sina Papa at ang dalawa kong kapatid. Mabilis akong bumangon mula sa sahig. Saglit na natigilan nang makita ang naiwang mga gamit at marka ng ritual. Tsaka sinubukang buksan ang pinto. Hindi na ito nakakandado mula sa labas, kaya dali-dali kong pinuntahan sina Papa. Doon nahintakutan ako nang malamang wala na ang madrasta namin, pati ang pinakabunso kong kapatid. Lorna! Lorna! Ano nangyari sa'yo? Lorna! Ano nangyari rito? Si Tita Lorna mo, wala na. Paano? Basta pagkagising ko, nakita ko na lang na puno na siya ng sugat sa buong katawan. Tapos, nagmumulay talong. Pati si Sheila. Ganyan din. Napatakbo ako pabalik ng kwarto at kinandado ko ito mula sa loob. Umupo sa gitna ng pentagram at sinubukang kausapin si Malfas. Kabadong-kabado at takot na takot ako kasi baka ito na ang bunga ng ginawa kong pakikipaglaro sa demonyo. Malfas! Malfas, nandirito ka ba? Sagutin mo ako! Malfas, bakit pati ang kapatid ko? Bakit mo siya pinatay? Bakit? Sinunod ko lang ang iyong sumamo. Pangahas na mortal. Ang sabi mo, patayin ko sila. Basta sila. Kaya papatayin ko sila. Si Lorna, ang mga kapatid mo at pati ang papa mo. Papatayin ko silang lahat sa kadadalhin ng kanilang mga kaluluwa sa pusod ng impyerno. Maging ang kaluluwa mo, dadalhin ko rin sa takdang oras ng pagpanaw mo. Hindi. Sabi ko na nga ba nagkamali ako sa pakikipagkasundo sa isang demonyo. Gusto ko lang namang mawakasan ang kahayupan ng madrasta at papa namin. Gusto ko lang namang tapusin na ang pagdurusa namin ng mga kapatid ko. Bakit ganito ang kinahantungan ng lahat? Bakit kailangang mamatay ng bunso naming kapatid sa ganoong paraan? Bakit? Lumipas ang mga araw. Isa-isang kinuha ni Malfas ang natitira kong dalawang kapatid bago niya tuluyang pinatay si Papa.
Halos mabaliw ako nang mamatay ang huli kong kapatid kasi hindi ko naman ginustong mawala sila sa akin. Bumalik din ako sa Binondo at hinanap ko ang aklatan ng matanda. Pero hindi ko na ito makita. Wala kundi blankong pader na lang ang naroroon sa tabi ng kainan. Ilang ulit ko na rin sinubukang pumunta ng simbahan para humingi ng tulong. Ngunit lagi akong hinihimatay bago pa man makapasok. Napapaso na rin ang balat ko kapag nakakahawak ng kahit na anong mga bagay na may kinalaman sa pananampalatayang Kristiyano, gaya ng Biblia, rosaryo, librito ng mga nobena, o imahin ng mga santo. Sumasakit na rin ang ulo ko kapag nakakarinig ng kahit na anong dasal, tapos napapaso ang dila ko kapag sinusubukang manalangin. Tigilan mo na ako, demonyo ka! Kinuha mo ng kapatid ko sa akin. Kinuha mo ng mga dahilan ko para mabuhay. Kaya lubayan mo na ako. Tama na! Sa akin ka. Sa akin ka na simula nung tinawag mo ako. Hindi mo na ako matatakasan, mortal. Hindi. Sir Jupiter, saklolo po, tulungan po ninyo ako. Kung may alam na paraan ang inyong mga tagapakinig kung paano palayasin ang demonyong tinawag ko, pakiusap po. Paki-comment po ninyo. Gusto ko nang makawala sa kadilimang hindi ko ginusto. Gusto ko nang mamuhay ng normal at bumalik sa bisig ng Panginoon. Gusto ko na. Nasa 13 taon na rin mula nang mangyari ang lahat. Nandirito na ako ngayon sa Cavite. Namumuhay bilang isang Magdalena. Wala rin namang mapapasukang maayos ang isang walang pinag-aralang tulad ko. Tapos mailap din sa akin ang liwanag dahil sa demonyong umaaligid pa rin sa akin hanggang ngayon. Kaya't pinili ko na lang ang manatili dito sa dilim. Hanggang sa araw na sukuan ko na lang ang lahat. Bago ko pa man tapusin ang kwento ko, gusto ko ulit ipaalala sa inyo na huwag makikipaglaro sa demonyo. Huwag. Kahit ano pa ang dahilan ninyo. At kahit pa sabihing gagamit ng mga kung anong proteksyon laban sa kapahamakan, huwag ninyong gagawin. Kung ayaw ninyong matulad sa aking nakalista na sa impyerno ang kaluluwa. Hanggang dito na lang po at maraming salamat. Ang uri, disenyo at estilo ng mga imahe at rebulto ng mga santa at santo. Bukod sa mga rosaryo, relikaryo, krusipiho at larawan ng Panginoong Hesus, ay may mga tinda rin siyang bendidatong tubig, Biblia at religious books. Lahat halos ng Katoliko sagradong tao ay magugustuhan ng tindahan ng Lola Ignacia ko. Marami ka kasing mabibiling mamahalin at bigating mga rebulto maliban lamang sa isang pinakatatangi niyang pag-aari. Ang Beata Maria Virgo Perdolens, na pinaniniwalaan ng buong distrito namin na mapaghimala at nakagagamot ng mga may malubhang karamdaman.
Summer ng 2011, maaga akong niyugyug sa kama ng aking lola para gisingin. Nagbalik na raw kasi ang kababata at dati kong kasintahan na si Jada sa bayan namin. Kasama raw nito ang buong pamilya niya mula sa Estados Unidos para magbakasyon sa Pilipinas. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at agad na nagising nang marinig ko sa lola ko na ang ex-girlfriend ko ay nagbalik na sa lugar namin. Hindi ko po itatanggi ang katotohanan na simula nang makipag-break siya sa akin 7 taon nang nakalilipas, hindi na ako nagmahal pang muli ng ibang babae dahil si Jada lang talaga ang tinitibok ng puso ko. Ibang klase siyang babae, Miss Anne. Hindi siya maputi, hindi katangusan ng ilong, hindi rin katangkaran, pero para sa mga mata ko, siya ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Agad akong sumilip sa bintana namin, Miss Anne, para tingnan siya. Magkatapat kasi ang mga bahay namin. Parehong lumang bahay Kastila. Nagningning ang mga mata ko nang masilayan ko siyang bumababa ng sasakyan, bit-bit ang maliit niyang bag. Napalingon siya sa bahay namin at Diyos ko, Miss Anne, kumabog na naman ang dibdib ko. Nagkatinginan kaming dalawa. Ilang segundo lang yon pero parang tumigil ang mga oras nang magtama ang aming mga mata. Binigyan ko siya ng napakatamis na ngiti at nginitian niya rin ako. Jada, kumusta? Aki? Halos tumalon ako sa bintana namin para saluhin siya nang bigla siyang himatayin. Nagkagulo ang mga kamag-anak niya. Binuhat siya ng tiyuhin niya at panganay na kapatid na lalaki papaakyat sa loob ng bahay nila. Lola, anong nangyari kay Jada? Hinawakan ako ng mahigpit ng lola ko sabay pikit. Kinabahan ako. Kabisado ko kasi ang Lola Ignacia ko kapag may nasasagap na masamang elemento o enerhiya sa paligid. Bumulong-bulong ng kapirasong dasal ang lola ko bago siya nagtungo sa malaking imahe ng Beata Maria Virgo Perdolens. Kinausap ng lola ko ang rebulto ng Birheng Maria pagkatapos ay binulungan niya ako. Miss Anne, hindi ako nakagalaw sa binulong ng lola ko. Hindi ako agad naniwala hanggang sa sumapit ang kinagabihan. Naligo ako pagkatapos maghapunan at nagdamit ng formang mukhang aakyat ng ligaw. Bumaba ako mula sa ikalawang palapag ng bahay namin at tumawid ako papunta sa katapat na bahay. Ninerbiyos ako nung una pero gusto ko talagang malaman ang kalagayan ni Jada. Kakatok na sana ako sa kahoy nilang tarangkahan nang kusang bumukas ito. Aki, napadalaw ka. Jada, anong nangyari sa'yo kanina? Nag-aalala ako eh. Wala, Aki. Nahilo lang siguro ako dahil sa haba ng biyahe. Wala ka pa rin pinagbago, Jada. Napakaganda mo pa rin. Napangiti si Jada sabay hawak sa makapal na turban na nakabalabal sa ulo niya. Pulero ka talaga. Ikaw, Aki, ang laki ng binagbago mo. Talaga? Oo, mas lalo kang gumwapo. Ha? Totoo ba? May asawa ka na ba? Asawa? Boyfriend nga wala eh. Asawa pa ba? Pareho pala tayo. Pwede ba tayong mamasyal bukas ng umaga? Pwede ba akong pumasyal sa bahay ninyo? Gusto ko kasing makita at mahawakan ulit ang Our Lady of Sorrows, ang Beata Maria Virgo Perdolens. Pwede ba, Aki? Oo naman. Ikaw pa ba? Para sa'yo kahit ano ibibigay ko. Talaga? Kahit ano?
Oo, totoo. Kasi, alam mo, Jada, mahal pa rin kita. Aki, may kailangan kang malaman tungkol sa akin. Nang gabing maghiwalay kami ni Jada, ay hindi ako pinatulog ng mga huling sinabi niya, Miss Anne. May kakambal kasing pait at lungkot ang pagkakasabi niya ng mga salita. Kasabay ng pagbuhos ng makapal na ulan nung gabing yon, ay hindi ako pinatulog ng isang malakas na sigaw. Isang babaeng umaalingaw-ngaw ang boses habang iyak ng iyak sa sobrang sakit ang pumailan lang sa buong kalye namin. Parang pinarurusahan sa tunog ng ungot at kirot ang mga impit na hagulgol ng babae. Hindi ako nakatiis. Lumabas ako ng kwarto at binuksan ang bintana. Kitang-kita ko sa katapat naming bahay si Jada. Nagwawala ito sa silid niya at humahagulgol habang namimilipit ang buong katawan. At napansin ko rin na namumutla na siya. Hindi ko maintindihan, Miss Anne, kung ano ang sinasabi niya sa kapatid niya habang umiiyak. Yakap-yakap naman siya ng nanay niya habang pinaiinom ng gamot. Ayoko na. Ayoko naman yan. Ang sakit. Nay, ang sakit ng ulo ko. May cancer sa utak si Jada, Miss Anne. Stage 4 cancer sa utak. Inamin niya sa akin ito nang kasama niyang dumalaw sa bahay ang buong pamilya niya kinabukasan. Hindi ko na itago ang pagtulo ng mga luha ko nung oras na inamin niya sa akin ang nakamamatay niyang karamdaman. Nag-usap kami sa veranda ng bahay. Kaming dalawa lang. Pinaupo ko siya sa paborito niyang divan ng lola ko at pinakinggan ko siya ng mabuti. Aki, meron akong glioblastoma. Isang stage 4 tumor na pinakamalupit na cancer sa lahat dahil mahirap pigilan ang pag-metastasize nito. Aki, tinaningan na ako ng mga doktor sa States. I only have 12 to 18 months to live. Wala na akong pag-asa, Aki. Kaya sinabihan ako ng Lolo Felipe ko na umuwi ng Pilipinas para magpagamot sa Lola Ignacia mo. Naniniwala kasi ang lolo ko na kaya akong pagalingin ng Our Lady of Sorrows na pagmamayari ng lola mo. Luhaan si Jada at ang buo niyang pamilya nang lumapit sila sa imahe ng Our Lady of Sorrows. Tinitigan niya ang 7 espadang nakatusok sa puso ng malaking rebulto ng mahal na birhen bago hinawakan ang paanan nito. Maya-maya pa ay halos mapanganga ako nang tanggalin ni Jada ang balabal niya sa ulo. Wala na siyang buhok, Miss Anne. Kalbo na si Jada dahil sa paulit-ulit na pag-chemotherapy. Tumingin siya sa akin pero imbis na kaawaan siya ay binigyan ko siya ng matamis na ngiti. Ipinunas niya ang balabal sa buong katawan ng Our Lady of Sorrows habang umiiyak na nagdarasal na sana'y pahabain pa ang kanyang buhay. Nilapitan siya ni Lola Ignacia at hinawakan ng mahigpit sa braso. Pumikit ang lola ko bago bumulong kay Jada. Doon nagsimulang humangi ng malakas sa loob ng sarado naming bahay. Nagtaka kaming lahat. Saan galing ang malamig na ihip ng hangin? Maya-maya pa ay pinahiga ni Lola Ignacia si Jada at ginamot ito. Minasahin nito ang bumbuna ni Jada na parang sanggol.
nakatulog si Jada. Lumipas ang ilang sandali, bumangon si Jada na parang walang nangyari. Nakangiti siya at mukhang masiglang-masigla muli. Anong nangyari? Ang sarap ng tulog ko, Lola Ignacia. Nagugutom ako, Tay. Halika, kumain tayong lahat sa bahay. Parang isang milagro ang naganap. Naging muling malakas at puno ng buhay ang may sakit na ex-girlfriend ko. Doon kami naghapunan sa bahay nila. Nagtaka ang mga kamag-anak niya sa lakas na pinamalas ni Jada. Nagyaya pa itong mamasyal sa beach kinabukasan. Nagkasigawan ang lahat sa tuwa. Kaya naman nang sumapit ang sumunod na araw, lahat kami ay nagtungo sa pinakamagandang beach sa aming probinsya. Kami lang halos ang tao. Sobrang saya ko, Miss Anne. Naghabulan kami sa buhanginan at gumawa pa ng sandcastle. Kinausap ng mga kamag-anak niya ang lola ko kung anong ginawa raw ni Lola kay Jada at parang nawala ng cancer. Ngumiti lang si Lola Ignacia sa kanila at nagsabing, "Dasal, ang mahal na birhen ang nagpagaling kay Jada." Umuwi kaming masaya ng gabing yon. Hinatid ko si Jada sa bahay nila at nagplano ng mga kasunod naming pupuntahan sa mga susunod na araw. Gusto kong makarating sa itaas ng bundok, Aki. Dalhin mo ko doon, mahal ko. Mahal ko? Ibig bang sabihin nito? Oo, Aki. Tayo na ulit. Ikaw pa rin ang pinipili kong mahalin. Hanggang sa dulo, ikaw lang ang mamahalin ko, mahal ko. Nang gabing yon ay opisyal na naging magkasintahan kaming muli ni Jada. Halos hindi ako makatulog ng gabing yon dala ng sobrang excitement para sa pag-akyat namin sa bundok kinabukasan. Maaga akong humiga sa kama at natulog. Kinabukasan kasama ng pamilya ni Jada ay sabay-sabay kaming umakyat sa bundok. Tuwang-tuwa akong makitang malakas at masiyahin si Jada habang binabagtas ang trail paakyat. Pagdating namin sa itaas, nagsalo-salo kami sa isang picnic. Habang nanananghalian, ay may ikinuwento sa akin si Jada. Gusto kong sulitin ang bawat oras na magkasama tayo, mahal ko. Sa Laguna naman tayo mamasyal bago ako bumalik sa US, ha? Babalik ka sa US? Pero magaling ka na, mahal. Bakit pa? Akala ko dito ka na sa atin maninirahan ulit. Kagabi nag-usap kami ng tatay ko. Since magaan na raw ang pakiramdam ko at malakas na ako ulit, gusto niya raw sanang tapusin ko ang pag-aaral ko abroad. Magpa-check up ulit sa doktor namin doon at ayusin ang papeles ng citizenship ko bago ako tuluyang mag-asawa. Noong naghiwalay tayo, nagparaya ako para sa pangarap mo na makapag-aral sa ibang bansa. Pero ngayong tayo na ulit, gusto kong ipangako mo sa akin na hindi na tayo magbe-break pa kahit na magkaroon tayo ng long-distance relationship. Pwede ba yun, mahal ko? Pangako ko sa'yo, mahal. Uuwi ako ulit dito pag nakatapos na ako ng pag-aaral ko. Magpapakasal tayo at magtatayo tayo ng isang masayang pamilya. Hinalikan ako ni Jada sa labi at binigyan ng madiin na yakap. Pumayag ako sa kagustuhan niya at ng pamilya niyang bumalik siya sa Estados Unidos para tapusin ang pag-aaral niya. Lumipas ang isang buwan. Natuloy nga ang plano ni Jada na bumalik sa States. Doon na nagsimula ang pagpapalitan namin ng email gabi-gabi. Hindi siya nakalimot mag-email, ganon din ako. Tumagal ang palitan namin ng email ng mga 2 buwan hanggang sa naging madalang na ang pangungumusta niya sa akin. Lumipas pa ang 1 buwan. Bigla na lang natigil ang pag-i-email ni Jada sa akin. Kinabahan ako, Miss Anne. Lola,
Bakit kaya hindi na nag-i-email si Jada sa akin? Ano kayang nangyari sa kanya sa States? Kinausap ako ng masinsinan ng Lola Ignacia ko at pinaliwanag niya sa akin na maling desisyon daw ang ginawa ni Jada na pagbabalik sa Estados Unidos dahil nandoon daw ang masamang elemento na nagbibigay ng sakit kay Jada. Doon niya raw nakuha ang sakit niya. May kumukulam daw kay Jada unang taon pa lang ng pagpunta nito sa States. Isang malakas na puwersa o kulam na siyang nagbigay ng cancer sa utak sa babaeng pinakamamahal ko. Tinanong ko si Lola kung sino ang nangungulam kay Jada. Ipinagtapat ni Lola sa akin na ibinulong niya raw kay Jada kung sino ang salarin ng araw na humarap siya sa Beata Maria Virgo Perdolens. Kilala na raw ni Jada ang taong nagpakulam sa kanya. Gulong-gulo ang isipan ko, Miss Anne. Hindi kasi sinabi sa akin ni Lola kung sino ang sumasalbahe sa mahal ko na nakatira sa States. Hindi ko alam kung ano na ang totoo. Sadya bang tinubuan lang ng cancer sa utak si Jada? O kinulam siya talaga? Hindi ako halos makatulog nung gabi na yon. Iniisip ko pa rin yung sinabi ni Lola Ignacia. Sa kakaisip ko at sa sobrang pag-iisip, dinapuan na rin ako ng antok. Nang sumapit ang 3:00 ng madaling araw, bigla akong naalimpungatan nang makaramdam ako ng haplos sa aking mga paa. Malamig ang mga kamay na humawak sa mga paa ko, Miss Anne. Napabalikwas ako sa takot nang makita kong nakatayo sa paanan ng kama ko ang imahe ng Our Lady of Sorrows. Sa loob-loob ko, sa bigat nito, paano ito mabubuhat ng lola ko papunta sa kwarto ko? Bumangon ako at tinitigan ang mga mata ng birhen. May tila tubig na dumadaloy mula sa kanang mata nito. Dala ng takot at pagkabigla, tinawag ko ang lola ko. Lola! Lola! Bakit nandito ang rebulto ng Beata Maria Virgo Perdolens sa kwarto ko? Lola! Lola, tignan mo! May luha siya sa kanang mata. Marahang pumasok si Lola Ignacia sa silid ko. Luhaan ito at hindi makapagsalita. Kinutuban ako ng masama. Nakita ko ang laptop ko na nakailaw. Kinuha ko ito at binuksan ang Yahoo Mail ko. Isang email mula sa tatay ni Jada ang natanggap ko. Miss Anne, halos lumubog ako sa kinauupuan ko nang mabasa ko ang laman ng email. Patay na raw. 11 years na po, Miss Anne. Simula nang pumanaw si Jada sa sakit na brain cancer pero hanggang ngayon ay tila hindi ko pa rin siya makalimutan. Tulungan niyo po sana ako, Miss Anne, na makalimot na. Hindi ko na po alam ang gagawin ko kung paano mag-move on mula sa napakasakit na paghihiwalay naming magkasintahan. Umaasa po ako sa inyong maipapayo, Miss Anne. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Nagmamahal, Aki.